Lunch break ni Allison sa trabaho nang tawagan siya ni Parker. May hatid na kakaibang sensasyon sa kanyang katawan pagkarinig sa boses nito. Allison? Oh! Kanina pa yata may sinasabi sa kanya ang lalaki. You were saying? Gusto sana kitang iyayain sa Escape. It's a beach resort, hotel and spa owned by one of my uncles. Anong gagawin natin doon? Magre-relax. Just you and me. We can stay in one of the cottages by the beach. Tutuloy sila sa iisang cottage? Silang dalawa lang? Naparanok siya sa ideyang yon. Parker? Tumikhim siya. Hindi ako pwede. Pagsinungaling niya. Mabuting habang maaga pa, iwasan niya ang pagkakadikit sa naging asawa niya. Dahil ngayon lamang niya naamin sa sarili, nahulog na pala ang loob niya sa binata nang hindi niya namamalayan. Pero sinisikap niyang wag nang lumawig pa ang damdaming iyon. Para ano pa? Wala din naman yung patutunguhan. Walang ibang nararamdaman para sa kanya si Parker, kundi physical attraction at fondness lang. O baka awa. Isa pa rin siyang damsel in distress sa paningin nito. Ang babaeng nakilala nito sa bus stop ng Estrella, nakaupo doon at umiiyak. At inangkin siya nito that one night out of pure pent-up lust. Mabuti na lang hindi nagbunga ang nangyari sa kanila nung gabing iyon. Although hindi niya naman pinagsisihan kung mabubuntis man siya, she would gladly have Parker's baby. Lumungkot ang boses nito nang muling magsalita. Kailan ka magiging libre? Kahit 3 days lang sana? Pakiusap pa nito. Hindi ko alam eh. Underman kasi kami sa office, kaya hindi ako basta-basta papayagan na makapag-leave. Okay, pat lang. Kamusta ka na? Mamaya ay tanong ni Parker. I'm doing fine, thank you. And I am missing you like hell. Yung nangyari sa atin, wala tayong dapat pag-usapan tungkol doon, Parker. Maagap niyang pagputol sa sasabihin sana nito. Allison, we did not use any protection that night. Listen, babe, if you end up getting pregnant... Ay ano, Parker? Pakakasalan mo ko? Tumawa siya na mapakla. I won't let you marry me just because I am carrying your baby. Hindi na ako kasing hina gaya ng dati and don't worry, hindi ako buntis. We really have to talk in person, Allison. Marami tayong dapat pag-usapan. I told you, wala tayong dapat pag-usapan pa. If you don't mind, busy ako? Sige, he said blandly. Disappointed ba to? Iho, magpahinga ka naman. Bungad ni Mr. Marceliano pagkapasok ito sa office ng isa sa triplets nitong anak. Dad, kayo pala. Bati ni Parker. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito roon. Tutok na tutok kasi ang mga mata niya sa ginagawa sa kanyang laptop. Umupo ito sa isang silya sa harap ng mesa niya. Parker, when I told you to set your priorities in life, I did not mean na maging workaholic ka. Halos lumiban ka na sa pagkain dahil sa kakatrabaho ah. Ngumiti siya. Bumabawi lang ho ako. Ayoko makompermiso naman ang personal mong buhay, anak. Lumabas ka pa rin kasama ng barkada mo. Makipag-date ka. Date? But you wanted more than just a date. Nagulat siya nang biglang tumawa ang ama. Nung ipakilala mo sa amin si Allison na asawa mo, tubang-tuwa kami ng iyong mommy. Dahil tumino ako? Natatawa ring sabi niya. No! Sumeryoso ang mukha nito. Dahil nakita namin kung gaano kakasaya at kakontento bilang asawa at isang ama. Pero hindi ho kami tunay na mag-asawa. Malungkot niyang sabi. At ang mas malungkot pa ron, ayaw pa kasal sa kanya ni Allison bago pa man niya ito mayaya. But you love her, right? Isang tangulang ang naisagot niya. Yes, for the first time in his life, Parker was in love. At hindi niya alam kung paano pakikisamahan ang banyagang damdamin na umaalipin sa kanya. Kung paano ito ipapadama. Anong alam niya sa romansa? Hindi ito kasing simple gaya ng pag-akit sa bundok o pag-skydive mula sa eroplano. You know, I could have accepted her baby before kahit hindi ikaw ang tunay na ama. Sayang nga lang at di pala kayo kasal ng tunay. Pero ano pang hinihintay mo, anak? Go get her and marry her for real. At gumawa na agad kayo ng apo ko. Natawa siya sa pangsusulsol nito. Dad, ayaw niya kong pakasal sa akin ng tunay. Dama niya,
May nararamdaman din sa kanya si Allison, ngunit bakit tila umiilag to sa kanya? Women are stubborn creatures, Parker. Ang kailangan lang ay ang suyuin sila. Tumayo na ito. Go tell her how much you love her, son. Ngunit ilang beses nang nagpupunta si Parker sa probinsya upang dalawin si Allison, malamig pa rin ang pakikitungo ng babae sa kanya. Ang hirap ng ginagawa niya ngayon. Kailangan niya magmaneho ng 5 oras para barating lang ang kinaroroonan ng dalaga. And yet, hindi yata nagpe-pay off ang effort niya. Pero hindi siya susuko. Wala sa bokabulary ng mga Marsiliano ang salitang pagsuko. Heto siya ngayon sa loob ng kanyang kotse. Matyagang naghihintay sa paglabas ni Allison sa trabaho upang maihatid niya ito sa tinutuloyang apartment. Nangangalumata siya sa puyat. Nananakit ang likod niya sa mahabang biyahe. Ngunit napalis lahat ng mga iyon ang matanaw niya ang pakay na palabas ng building. Lumabas siya upang salubungin ang babae. Hi, ihahatid na kita. Alok niya. Parker, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo na kailangan gawin ang lahat ng mga to? Masaya ako sa ginagawa ko, sabi niya. He gently held her arm and guided her to his car. Pero ayaw nitong pumasok doon. Ano ba talaga sa palagay mo ang ginagawa mo, Parker? At utang na loob, bakit mo to ginagawa? Exasperated na tanong nito. Isn't it obvious? Nanliligaw ako. Seryoso niyang sagot. Nagpapatawa ka. Mapait na naging bulalas nito. I love the sound of your laughter, babe, but I'm afraid I am not joking this time. Nanliligaw talaga ako sa'yo? Pwes, busted ka na. Singhal nito sa mismo pang pagmumukha niya. Laglag pa nga siya. Iwinaksin nito ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. I have to go, Parker. Umuwi ka na rin ng Maynila. Tell me you don't love me. Nasabi niya pagkatalikod nito. Hindi nakasagot ang babae. That night, sinuko mong sarili mo sa akin ng buong buo, Allison. Tell me that was not love. Lakas loob niyang hamon. Nagsimula itong humakbang papalayo. Wala akong dapat aminin or itanggi sa'yo. Matigas itong sabi. Doon ka na lang sa Georgette mo. Pahinog kayong pareho. Singhal pa nito. Paano nasali si Georgette sa usapan? Nalilitong tanong niya sa kanyang sarili. Nang may mahagilap ang mga mata niya sa hindi kalayuan. It was Edward at ngiti-ngiti ito kay Allison. Bigla ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Is it because of him? Nakikipagkita ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Ano pang ginagawa niya sa buhay mo, Allison? Ngunit tila mainit talaga ang ulo nito. Wala akong obligasyon sagutin lahat ng tanong mo, Parker. Ano ba ang gusto mo mangyari? Natikman mo na ang katawan ko, please. Lubayan mo na ako. Mabilis tong naglakad palayo sa kanya. Hindi ko mapapayagang mapunta ka sa lalaking yan, Allison Trinidad. Pahabol niya rito. At anong gagawin mo? Malakas sa tanong nito, bahagyang lumingon sa kanya. You just wait and see, babe. Nakahinga na maluwag si Parker nang hindi sa direksyon ni Edward ang tungo ng mga hakbang ng babae. Patungo to sa isang nakaparadang tricycle, ngunit mabilis sinundan to ni Edward. He was not expecting what happened next. Tinuhod ni Allison ang dating nobyo between his legs. Namimilipit sa sakit ang tarantadong bumagsak sa lupa. He saw her victorious grin bago to sumakay ng tricycle. He smiled widely. Napatango-tango siya habang inihahatid ng tingin ang papalayong tricycle. Fine. Kung hindi niya makukuha si Allison sa santong dasalan, kukunin niya ito sa santong paspasan. Isang weekend, pinatawag si Allison ng kanyang mga magulang sa San Joaquin. Wala raw importanteng dahilan, namimiss lang siya ng mga ito. Malungkot siyang nakadungaw sa bintana ng kanilang bahay, hinihintay ang paglubog ng araw. Anak, hanggang kailan ka ba malulumbay ng ganyan? Untag ng papa niya. Lumapit to sa kanya, nakidungaw sa bintana. Nang huli kitang dalawin sa apartment mo, lukot pa rin ang mukha mo. Nagpilit siyang umiti sa ama. Nagluluksa ka pa rin ba sa pagkawala sa'yo ng iyong anak? Concern itong tanong. Tanggap ko na ho ang nangyari, Papa. Hindi ko lang hulubusang maintindihan kung bakit sa akin pa ho nangyari yon. Tinanong sa akin noon ni Parker kung bakit kailan mangyari yun sa'yo. Ang tayong naisagot ko sa kanya, lahat may dahilan. But lately I realized, alam ko ang rason kung bakit ipinahiram sa'yo ng Diyos si Angelo. Napatingin siya rito. Anak,
Ang pangyayaring yon ang naging daan upang makilala mo si Parker? Allison couldn't help but smile. Nahuli nga yata talaga ni Parker ang loob ng papa niya. Tama ang binata. Her father had a gentle side. Sad to say, hindi niya na-realize yon kahit pa nga anak siya nito. Takot kasi ang pinairal niya sa ama. Kung naging kasing tapang lamang siya ni Parker noon pa, hindi sana nagkaroon ng pader sa pagitan nilang mag-ama. But then, it was not too late to start. I saw you smile with him. Hindi ko pa nakitang ganun kaliwanag ang mukha mo, Ali. Napakasaya mo sa piling niya. Hindi ako tatanggi pag kayo rin na magkatuluyan balang araw. She laughed shallowly. Malabo hong mangyari yan, Papa. Ilang linggo na siyang hindi kinokontak ni Parker. Nagsawa na rin ang lalaki sa paghabol-habol sa kanya o panliligaw like he said. Ligaw? Imposible yon. Although deep inside her, she wished and longed na sana ganun nga ang hangarin nito sa kanya. Ngunit ang tunay na dahilan ng panliligaw kuno nito. Hindi nga nito sinabi na may nararamdaman tong espesyal para sa kanya. Huwag kang magsalita ng tapos, Ali. Sabi ng ama, saka siya iniwan. She was alone again. Ilang minuto na siyang nakadungaw sa bintana nang matanaw ang isang papasok na Lincoln Navigator sa kanilang bakuran. Kaagad ang pagpitlag ng kanyang puso. Kotse ni Parker. Ngunit hindi lang ang kotse niya ang pumaroon, kundi may kasunod kasi yung isa pang SUV. Napakunot noo siya na nagsibabaan ng mga pasahero ng dalawang kotse, ang Marsaliano triplets, kasama ang parents ng mga ito at si Cassie. Nakangiting kumaway sa kanya si Parker. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Nang pagbuksan niya ang mga ito ng pinto, isang mabalis na halik sa labi ang binungad sa kanya ng binatang naging asawa kuno niya. Hey babe, you miss me? Mapanuksong bati pa nito. Inayos ang sarili at nagbigay galang sa mga kasama ng lalaki. Nang makaupo ang mga ito sa sala, hinila niya si Parker sa kusina. What are you doing here? Naguguluhan at natatarantang tanong niya. Ang lapad ng ngiti nito. Mamamanhikan. Parker? Ang lakas ng boses niya. Bakit di mo tanungin sina daddy at mommy? Sumilip siya sa sala. Nandoon ang mga magulang niya. Masayang kausap ang mga Marsaliano. At sa nakikita niya parang inaasahan na ng mga ito ang kadarating lang ng mga bisita. Natutop niya ang noo. Connivance yata ito. Inawakan siya ng binata sa kamay. Halika, ay pupuntahan lamang tayo sandali. Yaya nito, tugging her gently. Pero, muli siyang sumilip sa sala. Alika na, huwag tayong makisali sa usapan ng matatanda. Tumatawang sabi nito. Dinala siya ni Parker sa bangusan. Sa paglalakad nila ay nakagaw sila ng pansin sa mga taong nag-uumpukan sa isang tindahan. Kaagad nagbulungan ng mga ito. Sa gulat niya kumaway ang lalaki sa mga ito. Nagkabalikan na ho kami. Imbitado ho kayong lahat sa kasal namin sa simbahan. Malakas pang sabi na ito sa mga ito. Sabay akbay sa kanya. Nahihiyang nagyoko ng ulo si Allison. Binilisan niya ang paglalakad. Samot-saring emosyon ang nananahan sa kanya ngayon. Nalilito siya, natataranta, at at the same time, na-e-excite din siya. Natanaw niya ang gazebo sa gitna ng tubig na naiilawan ng malalaking touches at napapalamutian ng sunflowers. She was instantly enthralled. Maang na napatingin siya sa lalaki. Paano? My cousin Cassie did this. Bayad atras daw niya sa atin. Ngumisi ito. Saka nag-usap-usap na rin ng parents natin sa telepono. May pre-planning nang naganap para sa kasal natin. Kasal? Abat, talaga nga palang pamamanhika ng pakay nito sa pagpunta rito. Hinawakan nitong isang kamay niya. Giniya siya palakad sa boardwalk patungo sa gazebo. Pagdating nila doon may dinukot na munting kahon si Parker mula sa loob ng bulsa ng pantalon nito at lumuhod sa kanyang harapan. Tumamba na isang napakakinang na solitaire diamond ring pagkabukas nito sa kahon. Allison Trinidad E. Mendia, will you marry me? Madamdamin itong sabi. Parker? Windang pa rin siya. Naiinip na ito. Lady, tatayo ka na lamang ba dyan? I'm asking you a question. Nakangiti nitong saad. Sa lagay, gano'n na lamang ba yon? Ano ka, sinuswerte? Na hindi mo pa nga sinasabing mahal mo ko. Masaya ka? Singhal niya.
Allison, hindi pa ba halata? Tumatawang balik naman ito. Kita mo ngang hirap na hirap ako magpakabadoy para lang sa'yo. Mahal mo ako? Kailan pa? When I first saw you smile. So yung I love you nito sa kanya, noong lasing ito ay totoo pala? Nawewang siya. Ako, di mo man lang ba ako tatanungin kung mahal din kita? Di na kailangan, irog ko. He flashed a naughty grin. Dahil obvious namang hindi lang pagmamahal ang meron ka sa akin, kundi may kasama pang pagnanasa. Magdedenay pa ba siya? Pagnanasa ka dyan. Pabirong pinitik niya ang noon nito. Ipokrito, ikaw din ah. I love you so much, Allison. Ikaw lang ang tayong babaeng minahal and well, he chuckled and then continued. Pinagnasahan ko. Nang may maalala siya. How about Georgette? Sabi ni Wayne noon siya lang ang babae sa buhay mo. Humagalpak ito sa tawa. Georgette? You're jealous about her? Georgette is my Lincoln Navigator. My car. Oh! Napahiyang bulalas niya. Sish! Pinagsiloso niyang isang kotse all this time? Ba't kasi pinangalanan mo pa yung kotse mo? Asik niya. Pero may kasalanan ka. Inakusahan mo ako nakikipag-ugnayan pa rin kay Edward. Pagkuway hinanakit niya. I am very sorry. Of course, I knew you better than that, Allison. Pero nung magagawa ko, I was just too mad because of jealousy. Ano pa ba ang itatanong niya? Tapos na ba ang interrogation, madam? Pwede nang tanggapin yung proposal ko? Parang pagmamakaawa pa nito. Masakit na ang tuhod ko ah. Smiling from ear to ear, she gave him her left hand. Yes, Parker Marceliano, I would love to marry you and grow old with you. Mabilis pa sa 4:00 naisuot ito sa kanya ang engagement ring. Tsaka tumayo ito at hinapit siya sa bewang. Tsaka siniel ng mainit na halik sa bibig. Habon niyang hininga ng bitawan siya nito. Nakatitig lang sa kanya ang binata. I love you, Parker. Halos bulong niya. I know. And you had me at your first smile. Masuyo nitong hinaplos ang buhok niya. Ikaw ang masusunod. Kung anong arrangement na gusto mo pag nakasal na tayo, we can stay here in the province kung dito mo gusto magtrabaho. Baliwala sa akin ang pagbiyahe ng madalas sa Manila para sa kasuin ng family business namin. I want you to be where your heart is. Parker, it's with you where my heart really is. I would be more than willing na tumira sa Manila kasama mo. Tsaka makakahanap din ako ng job doon. Maybe sa City Hall. We'll see. At saka turuan mo ako mag-wall climbing at bungee jumping. Parang exciting din ang spelunking at mountain climbing. Hinaplos niya ang isang pisngi nito. I will go anywhere with you, Parker. Kahit sa tuktok pa yun ng Mount Everest, aakit ako kasama mo. Tumawa ito. I always sense your wild streak. He gently cupped her face and looked at the depth of her eyes. You are the most beautiful thing in this world, Allison. I feel so lucky that you will be my wife. A real wife at last. And he kissed the tip of her nose. She playfully ran her fingers along his neck. Parker, there is one more thing that I want you to do for me. I kinda miss it, she said with a flirtatious wink. Dumapad ang ngiti nito at kumislap ang mga mata. Oh, I miss it like hell too. Lumingali nga ito. Pero baka may makakita sa atin dito, Allison. Umuwi na lang tayo sa bahay niyo. Doon sa kwarto mo para may privacy. Sira? Tumawa siya. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Hindi. Kung gayon, ano? Clueless nitong tanong. Yung Michael Jackson song and dance mo. Allison? Namula ang mukha nito. Wala namang ganyanan. Humalokip-kip siya at pinatulis ang uso. Akala ko ba mahal mo ko? Kunway hinampo niya. Oo naman. Oh, ano pang hinihintay mo? At kumanta na ito ng Beat It at nag-moonwalk para sa kanya.